Amen. So welcome sa ating Morning Revival Preview. So dahil bagong linggo na naman tayo, babasahin ko yung title ng MR natin, yung pinaka-topic natin this week. So ang topic natin ay Spiritual Warfare to Bring in the Kingdom of God and Living in the Kingdom of the Son of God's Love. So ito yung title natin ngayon. So mapapansin niyo ang pinaka topic ngayon ay spiritual warfare. Labanan sa gitna ng sansinukob ngayon. Bakit may gera, bakit may mga negatibong bagay, bakit kailangan natin makibaka. So kailangan maintindihan natin ito. Amen. So ang schedule natin ngayon ay week 7, Monday. So, pumunta na ako sa mga Bible verses natin. Matthew 6:10. Your kingdom come, your will be done, as in heaven, so also on earth. Amen. Ephesians 6:11 to 12. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the stratagems of the devil. For our wrestling is not against blood and flesh, but against the rulers, against the authorities, against the world rulers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenlies. Amen. So ang desire ng Diyos ay dalhin ang kaharian niya dito sa lupa. Ito ay tinatawag na kaharian ng Diyos. Pero sa panahon ngayon, meron pang isang kaharian na umiiral na kailangan mapatalsik ang kaharian na yan. At yan ay ang kaharian ni Satanas, ang kaharian ng kadiliman. Na sinasabi natin, ang buong sansinukob ay nakahilig sa kamay ng masamang isa. Kaya nandyan ang kaharian ng masamang isa. Kailangan mapatalsik to. At ang madala sa buong sansinukob ay ang kaharian ng Diyos. Kaya meron labanan. Ang labanan o ang ating goal bilang mga tao na pumapanig sa panig ng Diyos, tumatayo sa panig ng Diyos, ay ang daigin ang kaharian ni Satanas na umiiral sa panahon na ito. Kaya yan ang ating pakikibaka. At sinasabi sa atin dito na yung labanan na ito ay hindi labanan ng dugo at laman. Kaya ibang klaseng labanan ito. Mas matindi ito. Sapagkat ang labanan dito o ang kalaban mo ay hindi labanan ng dugo at laman. Hindi nakikitang labanan ito. Ito ay laban sa mga pamunuan, laban sa mga autoridad, laban sa pamumuno sa sanlibutan sa panahon ng kadiliman. Laban sa mga spiritual na kapamahalaan o kalakasan ng masamang isa sa mga kalangitan. Kaya iyan. So, alam natin lahat na itong buong sansinukob na ito, punong-puno ito ng mga masasamang espiritu. Punong-puno ito ng mga demonyo na hindi natin nakikita. At siyempre, ang naghahari dyan ay si Satanas. So, magbabasa na ako. In 1928, Brother Nee held his first Overcomer Conference on Spiritual Warfare. So, tagal na pala nito. 1928 pa. Yan yung unang panahon si Watchman Nee. Si Watchman Nee pa noon ang nagmiministeryo sa buong pagbabawi. So yan yung unang pagkakataon na si Watchman Nee ay nagkaroon ng conference tungkol sa spiritual na digmaan. So siyempre, dahil first conference yan, ang mga kapatid na walang kaalam-alam tungkol dito. Brother Nee pointed out that in the universe, there are three wills: the divine will, the satanic will,
and the human will. If we would know how the church can be God's warrior to engage in spiritual warfare, we must know these three wills, these three intentions. So ito, sa pasimula, no? So sinasabi sa atin na merong tatlong will. Yung ang will is yung pagkagusto na naging intention, naging layunin, tatlong layunin, tatlong will. At itong mga will na ito ay ang dahilan ng spiritual warfare. Kaya kailangan malaman natin itong tatlong will na ito. Ngayon, itong tatlong will na ito, okay, ay una, ito yung God's will. God's will. So tandaan niyo, yung unang will ay God's will. Ang will ng Diyos. So yan yung unang will. At sabi rito, God's will being self-existing is eternal, uncreated. Parang itong will ng Diyos, parang siya na mismo yan. Eternal siya, uncreated, self-existing. Ganyang klaseng Diyos tayo. Uncreated, self-existing, okay, at eternal. So yan yung will ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo na pwedeng baguhin yan. Yan ay naisagawa sa pamamagitan ng kung ano ang Diyos natin. Ang Diyos natin, hindi mo mababago yan kung ano yung kanyang will. Tayo ang kailangan magbago at umayon sa will ng Diyos. Hindi siya susunod sa ating will. Tandaan natin yan. Sabi mo, itong gusto ko gusto mo yan. Pero hindi, kung yan ay hindi will ng Diyos, hindi mag-a-adjust ang Diyos para sa iyo. Ganun yan. Okay. Amen. So sabi niya, as created beings, the angels also have a will. One of these angels, an archangel, was appointed by God to rule the universe that existed before the creation of Adam. Because of his high position and his beauty, this archangel became proud. This pride gave rise to an evil intention, which became the satanic will. Therefore, in addition to God's intention, God's will, there is a second intention, a second will. For now, the satanic will is set against God's will. So ano yung second will? Satanic will. Ano yung first? God's will. So tatlong will yan. Diba? So yung una, God's will. Yung pangalawa ay satanic will. At dito binigyan tayo ng konting background tungkol kay Satanas. So si Satanas ay isang archangel, arkanghel, na hinirang ng Diyos nung bago pa nalikha si Satanas upang magkaroon ng pamumuno. Siya ay hinirang ng Diyos upang mamuno sa buong sansinukob. Wow! Ang taas ng position yan. Isipin mo, gaano kalawak ang buong sansinukob. Merong isang archangel. In-appoint, hinirang ng Diyos na mamuno sa buong sansinukob. So, pinuno itong archangel na to. Hindi ito ordinaryo. Napakataas ng kanyang posisyon. Ito ay nangyari bago pa nilikha si Adam. At hindi lang yan, meron siyang mataas na posisyon, meron siyang kagandahan. Nabasa ko yan yung kagandahan niya, perfect beauty. sa mundo ngayon, walang perfect beauty. Maski sabihin mo, yung mga taong magaganda, hindi perfect yan. Meron yung defect. Pero si Satanas, ang kanyang kagandahan ay perfect. Okay. At dahil dito, siya ay naging palalo. Nagkaroon siya ng isang tinatawag na
nagmataas. Palalo nagmataas. At dahil diyan, sa kanyang pagiging palalo, lumikha ito na isang intention sa kanya. At itong intention na ito ay ipantay niya yung sarili niya sa Diyos. Kasi nga, mataas yung posisyon niya, perfect yung kanyang beauty, at marami siyang katangian. Pag binasa niyo sa Lumang Tipan, marami siyang katangian na nagdala sa kanya para siya ay tumaas. Tinignan niya yung sarili niya, pwede ako maging kapantay ng Diyos. Kaya siya ay nagkaroon ng sariling will. At itong satanic will, ay laban sa God's will. Yan na, nagkaroon na ng tunggalian sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. So yan yung background ng bakit nagkaroon ng spiritual warfare sa buong Sansinuko. Bago nagrebelde si Satanas, walang gera. Katahimik na buong Sansinuko. Payapa siya. Pero nung itong si Satanas ay nag-alsa laban sa Diyos, nagkaroon na ng digmaan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Amen. All warfare has its source, and in this conflict of wills, all warfare has its source in this conflict of wills. So ang lahat ng mga labanan, ito ay hidwaan ng will. Sasabihin mo, yun ang gusto niya. Ito ang gusto ko. So nagkaroon ng nagkakaroon ng digmaan yan. Kasi magkasalungat yan. Amen. Before the satanic will rose up to contradict the divine will, there was no war in the universe. So ito binanggit ko kanina. The controversy in the universe began with the rebellion of the archangel against God. That rebellion was the beginning of all the fighting that is now taking place among nations, in society, in the family, and in individuals. Throughout history, there have been wars between nations, groups, persons, and even within individuals. Yan. So mula sa isang labanan, nagkaroon na ng maraming gulo sa mundo. At ang pinakaugat nito ay yung pagre-rebelde ni Satanas. Dahil diyan, nagkaroon ng labanan sa mga bansa. Ba't ba nagkakaroon ng labanan sa mga bansa? Kasi yung mga pinuno, yung mga presidente, yung mga hari, prime minister, ay napupunuan ni Satanas. At ito ay naglumilikha ng marami mga issue sa buong sanlibutan. Kaya nagkakaroon ng labanan. Labanan ng mga grupo, labanan ng mga bansa, labanan ng mga individual na tao. Everywhere, maski saan ka pumunta, meron mga mga hidwaan, meron mga hindi pagkakaintindihan, at minsan may mga malalalang labanan na nagkasasanhi ng marami mga tao na pipinsala, namamatay, daming tao. Meron pa mga world war na nangyari. First World War, Second World War, mga matitindi mga digmaan, at mga maliliit na war. Pero hindi na nawawala ngayon yan. Magbasa kayo ng news, palagi may war. May labanan. Minsan sa pamilya may labanan. May awayan, may hindi pagkakasundo. Meron din bang ganyan sa church? Kayo ang sumagot. Amen. Okay, so for example, you may experience an inner warfare between your reason and your lust. All the different kinds of warfare have their source in the controversy between the divine will and the satanic will. Ito. Pati pala sa loob natin may labanan. Hindi lang naglalaban sa labas, pati sa loob mo may labanan. Merong
parang nagkakagera sa loob natin. Kasi sa loob natin, meron satanic will. At siyempre, nampalataya tayo sa Panginoon, pumasok ang Panginoon, sinet din niya yung God's will sa loob natin. May God's will, no? At dahil tayo ay na-fall, nakapasok din si Satanas sa loob natin. Kaya tayo ay naging battlefield ng dalawang will. So, ganyan yung naging situation ng mundo. Ang gulo. Sabi mo, gulo ninyo. Hindi mo alam, ikaw magulo ka rin. Tayo magulo rin. Sa loob natin, nagkakagulo din. Di ba? So, may mga panahon na napapatabingi ang tao. Napupunta siya sa satanic will. May panahon naman na i-correct na siya, napupunta siya sa God's will. Diba? At sa loob niya, palagi may labanan. Sabi niya, ito yung labanan ng espiritu at laman sa loob natin. Hindi magkasundo yan. Yung espiritu, okay, at yung laman, hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Kaya meron labanan sa loob ng tao. Amen. Okay. We do not know how much time elapsed between the rebellion of Satan and the creation of Adam. We simply know that at a particular time, God created man and endowed him with a human will that was free. It is because of God's greatness that he gave man a free will. By giving man a free will, God was indicating that he would not force man to obey him. Amen. Okay. So yung tao naman, yung tao na nilikha ng Diyos, nung nilikha ng Diyos ang tao, binigyan niya ang tao ng free will. Ito ay ang kalayaan sa kanyang pagpapasya. Tingnan niyo, ang Diyos natin, nilikha niya ang tao. Pero pagkatapos niya likhain ang tao, binigyan niya ito ng malayang pagpapasya, malayang pagpili, di ba? Malayang umayaw, malayang gumusto, lahat ang tao ay may isang kalayaan. Pero itong kalayaan na ito na binigay ng Diyos sa tao ay nagpapakita ang kadakilaan ng ating Diyos. Napakadakila niya, napaka-great niya. Hindi niya kinontrol yung tao. Nilikha niya ito, pero kung tutusin, kanya ito yung tao kanya dahil siya naglikha. Pwede niyang gawin na pilitin siya o i-program siya sa gusto niya. So ngayon, uso yung mga computerized age na po program ngayon yung lahat ng bagay. Pwede siyang maging robotic sa pamamagitan ng mga program. Hindi siya magkakaroon ng sarili niyang paggalaw. Ngayon, dami mga bagay na mga robotic na. Kita ko nga. Pati siya sakyan, robotic na siya. Auto drive. Nung nandun kami sa estate, manghang-mangha ako, nakita ko may mga sasakyan tumatakbo. Walang driver sa loob. Robotic siya. Auto drive, nakaprogram siya. Sinilip ko, nga, walang driver, tumatakbo siya. Pagdating ng traffic light, humihinto siya. Kung saan niya gustong pumunta, Pero yung tao nilikha ng Diyos, kaya ng Diyos na gawin yan sa tao. Kung tutusin, yung tao, merong mga innate ability na nilikha ang Diyos dyan. May mga bagay na na-program din ng Diyos dyan. Pag gutom siya, nararamdaman niya, okay, na may gutom siya. Yung mga ganyan, yung mga senses, nilikha ng Diyos yan. Mula sa ating sarili, meron tayong mga pandama. Pero yung kapasyahan, ginawa niyang malaya ang tao. So, ganun ang, at ito ay pagpapakita ng greatness ng Panginoon. So, isipin mo, kung makalikha ka ng isang machine, yung machine na yan, naging parang tao siya, na gumagalaw siya sa pamamagitan ng kanyang sarili. Mas kagilagilalas kaysa robotic. Amen. Amen. Salamat. Okay. When I was young,
I thought that God was not wise in creating man with a free will. If I had been God, I would have made it impossible for men to have had a choice. But in His greatness, God gave men free of choice. Oh, so tama naman yan. Minsan, ang Diyos ay great, tayo ay makitid. Kaya sinasabi natin, para nagkamali ang Diyos, binigyan niya ng free will yung tao. Di ba? Nung nilagay niya si Adan at si Eva sa garden, may dalawang tree doon. Ang gusto ng Diyos, kainin nila yung tree of life. At sinabihan niya na huwag mo kainin itong tree of the knowledge of good and evil. Mamamatay ka dyan. So, instruction lang ang binigay ng Diyos. Pero yung will, hindi niya kinontrol. So, sabi nito, kung ako ang Diyos, gagawin kontrolado ang tao. Na hindi niya kakainin itong tree of the knowledge of good and evil, kundi sa halip, yung will o program na ginawa niya, walang magagawa ang tao kundi kainin yung tree of life. Sabi niya, kayang gawin ng Diyos yan. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, binigyan niya ang tao ng free will. Hanggang ngayon, meron naman tayo niyan eh. Di ba? Gusto ng Diyos mag-meeting ka. Alam mo, ang maganda rito, alam mo na gusto ng Diyos, church life, meeting life, na katulad ngayon, Lord's Day. So, alam naman natin yung puso ng Diyos na ang gusto niya ay pumunta tayo sa meeting. Pero may mga time na ayaw mo. Sino na susunod? O di ikaw, ayaw mo eh. So, ikaw ay may free will na ang Diyos mismo, binigay niya itong kalayaan na ito. Bakit? Kasi great siya eh. Great siya. Ang gusto ng Diyos, yung tao, okay, gamitin niya yung will na binigay sa kanya ng Diyos upang piliin niya ang Diyos. Ganun ang ibig sabihin yan. Na gusto makita ng Diyos na bagamat malaya ka, siya pa rin ang pinipili mo. Yan. Paka-great niya, paka-glorious sa kanya yan. Kesa pinilit niya. Halimbawa, tingnan ninyo. Kung ang isang tao na merong free will, pwede niyang ayawan ng Diyos at lumisan siyang palayo sa Diyos, huwag niyang takakin ng Diyos, pwede niyang gawin yan dahil meron siyang free will. Pero hindi niya ginawa ito. Ginamit niya yung free will niya para tahakin niya yung landas ng Diyos. Piliin niya yung Diyos. Tanggihan niya itong kaaway ng Diyos. Hindi ba yan ay isang kaluwalhatian sa Diyos? No? Tuwang-tuwa ang Diyos na ikaw na tao na may pagpapasya, siya ang pinipili mo. Kung minsan nga, nagtatago pa siya sa iyo eh. Di ba? Naalala nyo, isang hiding ka, nagtatago siya. Yung tao, hinahanap siya, asang ka Panginoon. No? Pag binasa niyo yung, yung Song of Songs, parang nagtataguan pa yan. So, yan yun. Kaya, kailangan maintindihan natin ang Diyos. Amen. In Genesis 2, we see that man was free to exercise his will to eat either of the tree of life or of the tree of the knowledge of good and evil. These two trees represent the divine will and the satanic will, respectively. O, ito yung binanggit ko. Diba? Nung nilikha ng Diyos ang tao, nilagay niya sila sa hardin. No, sa hardin ng Eden. Na dalawang puno dyan. Yung isa ay tree of life. Yung isa naman ay tree of the knowledge of good and evil. Yung tree of life, nire-represent niya ang Diyos at ang God's will. So, nandun siya. Yung isa naman ay nire-represent niya si Satanas at yung satanic will. Ayan, sabi na niya. Huwag mo kainin yan, ito ang kainin. Pero, meron kang free will. Eh kung prinogram ng Diyos ang tao at pinili niya yung tree of life pero wala naman siyang free will dahil yun yung pagkalikha sa kanya. Hindi ba susumbatan ni Satanas ang Diyos? Sabi niya, kaya ka lang naman pinipili ng tao kasi pinipilit mo sila eh. Kasi ginawa mo silang ganyan, robotic. So, anong karangalan meron ng Diyos? Kung ganon.
Tandaan natin, ang Diyos natin ay marangal, dakila, no? At ang Diyos natin, no, pinagkakatiwalaan niya yung sarili niya na meron siyang kagandahan upang siya ay piliin ng tao. No? At sa pamamagitan din ng kanyang dakilang pag-ibig, naniniwala siya na ang tao ay mamahalin siya. Ganyan ang Diyos natin. Kaya ang ginagawa ni Satanas, binubulag niya ang tao para hindi makita ang Diyos, para hindi niya piliin ang Diyos. At ginagamit niya ang marami mga bagay sa sanlibutan na physical na nakikita ng tao para ilayo ang kalooban ng tao sa Diyos. Amen. Kaya kailangan na iintindihan natin itong labanan na ito. Kaya sabi ng Biblia, having not seen you love, hindi nyo siya nakikita pero minamahal nyo siya. Ako. Okay. Pagka ang isang tao, minahal niya ang hindi nakikita ang Diyos. Anong kaluwalhatian sa Diyos yan? Diba? Kaya yung nagkaroon ng nung panahon ni Job, si Job ay pinayaman ng Diyos. Diba? Sabi ni Satanas, kaya lang naman kaya pumapanig si Job sa iyo kasi pinapayaman mo siya. Sinabi yan, basahin niyo ang aklat ng Job. At na-challenge ang Diyos diyan. Sabi kasi ni Satanas, kung kantiin mo si Job, itatakwil ka na niyan. Alisin mo yung kanyang kayamanan, yung mga physical na pagpapala, magbabago na siya sa iyo. So, ginawa naman yon. Ang Diyos naman natin ay Diyos na matuwid. At tumatanggap siya ng mga hamon. Kaya minsan ganyan din sa buhay natin. May mga tao sa panahon ng masaganang kabuhayan, mahal na mahal nila ang Diyos. Masagana eh. Okay, sweldo, magandang katawan, maayos lahat ng kapaligiran. Oh, Panginoong Jesus, salamat sa iyo. Ang dami mong blessing. At sa Kristyanismo, yan din ang pinapaubod nila. Kapag ikaw ay nanampalataya, maka-Diyos ka, ang dami mong material na blessing. Pero yung Diyos natin, hindi niya nire-respeto yung ganyang klaseng attitude ng tao. Kaya nung panahon na nandito ang Panginoon, pag gumawa siya ng mga milagro, nagpakain, libo-libo, ang daming gusto sumunod sa kanya. Diba? Lumalayo siya sa mga ganyang klaseng tao na ang hanap ay yung mga material na bagay. Kailangan talisay tayo. Talisay tayo. Na ang gusto natin ay ang Panginoon. Sa gitna ng kasaganaan, siya pa rin. Pero sa gitna ng karukhaan, pangangailangan, siya pa rin. Walang pagbabago. Yung will natin, yun ay hindi dapat magbago. Amen. Okay, so hence in the garden, there was a triangular situation with the tree of life representing the divine will, the tree of the knowledge representing the satanic will, and Adam representing the human will. Actually, the tree of life denotes God himself, and the tree of knowledge denotes Satan. Therefore, there were three persons, God, Satan, and man, each one with a will. So, yan yung pinaka-summary ng labanan ngayon. Kung sino ang magwawagi, okay, sino ang matatalo, ito ay nakalaga sa will ng tao ngayon. So, tayo ngayon ang nagpapasya. Gusto mo bang matagumpay ang Diyos? Magtagumpay siya. Pumanig ang will mo sa Diyos. Subalit kapag tinakwil mo ang will ng Diyos, automatic yan, nandun ka sa panig ni Satanas. Si Satanas ang tila baga nagtatagumpay. So ganyan yung labanan ngayon. Amen. Amen. Although there were three wills, the controversy involved just two parties, God and Satan. The crucial issue was whether man would choose the divine will or the satanic will.
as we all know, the human will took sides with the satanic will. This means that men choose to follow Satan and Satan sided with the satanic will. Okay, so pansamantala, alam naman natin yung kwento sa Hardin ng Paraiso na mas pinili ng tao yung tree of the knowledge of good and evil. Sa halip na kinain niya yung puno ng buhay, pinili niya yung bunga ng tree of the knowledge of good and evil na walang iba kundi si Satanas. Kaya pansamantala, pwede natin sabihin nanalo si Satanas sa kwento na yan. Pero sinasabi ko yung salitang pansamantala. Sabagat ang ating Diyos, hindi mo naman totally magagapi. Siya ay victorious. At yung pangyayaring yan, lalong nagpahayag ng karunungan ng ating Diyos sa gitna ng labanan na ito. Alam niyo ba? Kung wala kang kalaban, hindi mo maihahayag ang galing mo. Halimbawa, yung mga tunggalian sa sports. Sabi mo, itong isang player na ito, magaling ito. Eh kung wala naman siyang kalaban, talaga magaling nga siya. Hindi siya natatalo kasi wala siyang kalaban. Pero kung siya ay may kalaban, mapapatunayan niya kung siya ay magaling o hindi. Kaya itong labanan na ito, nakatulong din upang maipahayag ng Diyos ang kanyang walang hanggang katalinuhan at kagalingan. Kaya kung alam mo ang kwento, ang buong Biblia, malalaman mo ng ating Diyos ay Diyos na hindi natatalo. Amen. Therefore, Satan was victorious temporarily. So, ang ginamit na word dito ay temporarily, pansamantala lang. Amen. However, through repentance, man can turn from the satanic will to the divine will, from Satan's side to God's side. So ito yung mga pangkaraniwan na sitwasyon ng buhay natin. Minsan bumabagsak tayo, natatalo tayo, nagiging negatibo tayo, nahuhulog tayo sa kasalanan. So nangyayari yan. Subalit, kapag ang isang tao ay nagrepent, ang ibig sabihin ng repentance ay turn to God. Then natatapos ang kanyang pagkatalo. So, simple lang, di ba? Pag siya ay nagrepent, ako nagkamali ako, Panginoon, patawarin mo ako. Mapaling ako sa iyo. Victorious siya. Victorious ang Diyos. Talo si Satanas kasi yung tao ay nagrepent. Kaya ang repentance, mga kapatid, okay, ay sign of victory. Kapag ang isang tao hindi nagre-repent, siya ay lugmok. Ano ka na, mali ka na, ayaw mo pa mag-repent. Mumukmok. Nabubuhay sa kadiliman. At siya ay alunan. Pero isang araw, naisip niya, di ba? Babalik na ako. Parang yung prodigal son, lugmok sa kanyang buong maraming panahon na siya ay nabuhay. Di ba? Sa kasalanan, sa isang lugmok na sitwasyon, biglang naisip niya, ang ama ko, ang yaman-yaman. No, yung mga katulong ng ama ko, ang sasarap ng kinakain. Babalik na ako. Victorious na siya nun. Yun ay isang pag-turn. Kaya sa labanan na ito, kailangan marunong tayo magsisi. At itong pagsisisi ay nanggagaling sa liwanag ng Espiritu. Isang araw, binigyan ka ng liwanag ng Panginoon, nakita mo na ikaw ay nabubuhay sa laman, sa sarili, sa kaluluwa. Kaya ganyan ang sitwasyon mo. Di ba? Marami kang paghihinagpis sa buhay mo. Pero naisip ko, Panginoong Jesus, pabaling ako sa iyo. Victorious ka na.
Simple lang ang victory. Repentance. Amen. Therefore, Satan was, okay, ito. God's enemy must be defeated. For this, the church must be a warrior. Therefore, we fight to subdue the satanic will. Our fighting is for the defeat of God's enemy. Amen. So, salamat sa Panginoon sa Eklesiya. Ang Eklesiya ay matagumpay. No, huwag tayong aalis sa buhay Eklesiya. Na kung saan tinalaga ka ng Panginoon. At nawa, pamalagiin din natin ang prinsipyo ng pagsasaayos ng Diyos. Bawat isa mayroong kanya-kanyang eklesiya lokal na isinaayos ang Panginoon. Huwag mong iwanan yan. Huwag mong sabihin na pupunta na lang ako doon sa kabila. Hindi. Ang Diyos natin ay may itinalagang lugar para sa atin. At kapag ikaw ay naging matagumpay sa eklesiya na kung saan ka tinalaga ng Diyos, ito ay isang lesson na magpapatibay sa iyo habang buhay. Ang ibig sabihin, ikaw ay isang tao na hindi nadadaig ng iyong emosyon, ng iyong kaisipan, ng iyong will, kundi na nanatiling matatag ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya, tumayo tayo sa paanig ng Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon. Pinapakita mo rito, Panginoon, sa gitna ng spiritual na labanan sa panahon na ito. Panginoon, gusto mo pa rin na kami ay pumanig sa iyo bilang mga taong nilikha mo. Nawa gamitin namin ang aming will, ang free will na binigay mo sa amin upang piliin ka namin, upang bumaling kami sa iyo, upang mabuhay kami, Panginoon, na tumatayo sa iyong walang hanggang layunin, sa iyong walang hanggang ekonomiya. Amen.